So, welcome natin si Sis. Hallelujah. Realin, Joy, it's your time, Sis. Thank you po si Saimi. Hallelujah. Praise God. This is it. Hallelujah mga kapatid. May mga ano po ba tayo dyan, ballpen or papers para po makapag-take note po tayo. Para po napakamahalaga po kasi na dapat lagi po tayong nagti-take note para in case na kailangan natin itong mga salita natin ni Lord pagdating ng mga alam mo na sa mga pangyayari sa buhay natin is may makanuhan po tayo, may babasa po tayo, no, for God reminders. Kasi reminders lang naman po to ni Lord sa atin, di ba? Sa araw-araw ba naman nating pamumuhay, kailangan po natin ang kanyang mga salita. So, ang aking i-share po ngayon is about po ito sa ang mga mapapalad o ang tunay na mga mapapalad. Tayo yun mga kapatid. Tayo yung mga tunay na mapapalad. Alam niyo po kung bakit? Sino po dito yung mga dumadanas ng mga nagdadalamhati. Nagdadalamhati po ba kayo? Nagpapakumbaba, yung nagugutom at nauuhaw sa katwiran, di ba? Sa mga mahabagin dyan, no? At may malinis na puso, hallelujah. At gumagawa ng paraan para sa ikakaayos, di ba? Sa kapayapaan. At saka, dahil sa kalooban ng Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya. So, anuin po muna natin dito. Yun lang po muna yung yung starting ko para magtanong lang po kung kayo nandito. Kasi hindi po ito aksidente nandito kayo kasi lahat po tayo dumadanas nito. So dito po tayo sa Matthew 5, 3 muna. 3 to 12. Babasahin ko po muna. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat na mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din naman ang ginawa ng mga tao sa mga propitang nauna sa inyo. Diba? Sino ba naman magsabi na mapalad ka pala na ganito yung situation mo, ganito yung pinagdadaanan mo, diba? Kanino mo marinig yun sa mga ordinaryong tao, diba? Hindi, kundi kay Lord lang yun, sa salita lang niya. Sa una is mapalad ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Like example po, yung ang dami mo ng problema, hindi mo na alam ang gagawin mo, yung iba, sorry to say po, yung iba dahil hindi na alam ang ginagawa, hindi na alam gagawin nila, kumakapit na sa patalim. Diba? Imbis na kay Lord kumapit, sa patalim kumakapit. Yung parang walang tiwala sa Panginoon kasi wala talaga silang pagkakilala sa Panginoon. So, kaya napakalaking talaga na may Kristo tayo sa buhay natin kasi alam natin kung kanino tayo kakapit, diba, at aasa. Like din po sa yung lugmok na lugmok ka na hindi mo na alam gagawin mo, like sa akin lang to sa buhay ko, yung time na hindi ko na alam gagawin ko dahil sa mga trial sa buhay ko, yung muntik na ako, danas ko rin po yan, yung muntik na ako magpakamatay, hallelujah, muntik na ako mabaliw, but praise God, kasi dahil sa kanya ako kumapit through prayer, through sa pagtawag ko sa kanya, yung hindi ko na alam, sabi ko, Lord, hindi ko na alam gagawin ko, Lord, tulungan mo ako, ganun yung Lord, tulungan mo ako, hindi ko na alam gagawin ko, Lord, yung mga ganun ako, sumasakit ng ulo ko, dumating na po ako sa point na depression, yung ganun, grabe yung pinagdaanan ko. But thanks God, I'm still alive and strong dahil sa kanyang habag at grasya niya sa buhay ko. At saka naman, dito naman sa mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yun na nga po, yung naghihinagpis ka na kasi ang dami mo ng yung like example sa mga namatayan, no, sa mga namatayan na wala nang mahal sa buhay, grabe na yung kapighatian na dinadanas nila, no. Pero sabi ni Lord, 'di ba, siya yung magbibigay sa iyo ng yung ng kaaliwan.
aalibin ka niya. Basta sa kanya ka lang tatawag at hihingi ng saya para maaliw ka niya. So, kailangan talaga yung words ni Lord kasi without words hindi mo talaga maano yung word yung ano ni Lord sa iyo ba yung paano kanya aliwin, di ba? Through prayer talaga. Mahalaga talaga yung prayer kasi doon si Lord makikipag-usap sa iyo. Din mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Yung sa pagpapakumbaba naman minsan sa mga ugali natin. Ako aminado din naman ako may ugali ako na ano din may pride din ako. Pero sabi nga ni Lord, step by step inaayos niya rin na yung buhay ko araw-araw lalo sa pakikisama sa mga kasamaan natin sa trabaho o kahit kanino pa yan na pakikisama. So, imbis na patulan natin, mas pinili na lang natin magpakumbaba, manahimik na lang kahit na lang tayo, di ba? Mas pinili natin ganon kasi sabi nga ni Lord, kasi sabi nga ni Lord sa kanyang salita sapagkat mamanahin nila ang daigdig at mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Sa ano yung nagugutom at nauuhaw? Like example, sa pagmamahal ng pamilya, di ba yung ganon? Hallelujah, iyak ako. Isa po akong ganon. Lumaki ako sa ganon. Lumaki ako na buong pamilya pero parang alam mo yung parang wala yung nandyan sila pero hindi ko ramdam that time na mahalaga ako sa kanila pero thanks God dahil sa kahit bata pa po kasi talaga ako mananiniwala na ako na may Diyos pero hindi ko pa alas totally ano na kung sino si Lord pero ay nga po, pagdating ng 16 years old ko, nung may ano sa akin about God, talagang ano ako, alam ko may Diyos, kaya oo, agad ako puro yes, naniniwala ako, tinanggap ko po, hindi po ako nagdalawang isip ng time na yun, tinanggap ko po agad si Jesus sa buhay ko, I was 16 years old po. Yun, talagang gutom na gutom ako at uhaw na uhaw po ako talaga sa katuwiran. Sa katuwiran, yun po yung pagkakaintindi ko, yung binusog ako ni Lord sa ano niya yung presence ni Lord yung ganun ba yung hindi natin nakikita sa mundo na mga kaaliwan alam mo yun yung hindi sa inom or ano na mga gawain na makakapagpasaya sa mga ordinaryong tao lang sa mga sayawan ganyan mga party hindi ganun hindi yun makakapagpabusog mga pagkain physical hindi po yun ang totally nakakapagpabusog sa atin kasi ano lang po yan sa physical natin kundi yung talagang yung loob yung magiging masaya tayo di ba yung hindi natin ma-explain na sabi nga na kaligayahan sa puso natin, no? Sapagkat sila ibubusugin, hallelujah, di ba? Ayun na nga, praise God. Talagang busog na busog, binubusog talaga tayo ni Lord sa pamagitan po ng kanyang presensya at kanyang mga salita, di ba? Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos, di ba? Yung kahit inaapi ka na, yung kahit inaano ka na, yung alam mo yun, marami ng umaano sa'yo nang hindi mo naman sila, yung alam mo yun, sa bata pa inaaway ka kahit wala kang kasalanan, yung ganun, pero mas pinili mo, yung mas nararamdaman mo yung awa sa kanila, imbis na magalit ka sa kanila, pero naawa ka sa kanila. Sa akin lang po yun yung pagkakaintindi ko, pero sa inyo, depende po yan sa sa inyo ni Lord, ha, kung ano yung situation nyo, depende po yan sa situation natin, kung sa paanong paraan tayo mahabang, di ba, maawa, like magbigay ng pagkain, kasi ganun din ako dati pag may nakikita kong mga matatanda, naalala ko si papa ko. Yun na nga, kahit ganun yung parents ko sa akin, syempre mahal ko sila at naawa ko sa kanila kasi magulang pa rin sila. Ganun yun. Sapagkat kahabagan sila ng Diyos. So, mapalad ang mga may malinis na puso. Ayun na nga, karugtong din yan, malinis ang puso. Pag mahabagin ka, ibig sabihin talagang malinis ang puso mo. Wala kang ibang hangad kundi mapabuti sila. Diba, mapabuti rin yung kapwa mo, mapabuti yung mga mahal mo sa buhay. Diba, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Yun na nga yun, yung imbis na sumali ka sa gulo, like example may nag-away ganun, pero imbis na sumali ka pero mas pinili mong magpagitna sa kanila, di ba? Yung ganun, mag-advise ka sa kanila pareho, wala kayong kinakampihan. Hallelujah, sana yon. Sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Ang sarap pakinggan, di ba? Mapalad ang mga inuusig na dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sa anong paraan ng pag-uusig sa atin? Yun po yung nag-share tayo ng words of God, yung pinapahayag natin kung ano kabuti si Lord. Ang dami, di ba yung iniisip ng mga ordinaryong tao, ay nagbabaliw na yata to. Di ba mostly ganun? Ranas ko rin yan lahat. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, di lang tayo nakakaranas yan, kahit yung mga unang ano pa nga, di ba, nauna sa atin, naranasan yan. So we are blessed kung nararanasan na natin lahat ng ito, di ba? At pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Hallelujah.
Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So blessing pala yun yung mga situation na nangyayari sa atin, no? That's a blessing sa atin kasi kung hindi tayo dumadaan sa ganitong situation, hindi natin mararanasan yung pagpapala ni Lord, yung tayo ay mapalad. Tayo pala mapalad, no? Akala natin dati yung mapapalad yung mga mayayaman sa mundo, yung mga masasayang tao na parang walang problema, pero hindi pala. Tayo pala yung pinagpala na grabe yung ano ba, pinagdadaanan, no? Na kasi para sa akin kasi dahil sa mga pinagdadaanan ko sa bahay, doon kasi ako mas lalong lumalapit sa Panginoon. Doon ako mas lalong naging ano kay Lord. Kasi dati, naranas ko rin naman yan before na pag masaya ako, nakalimutan ko si Lord. Totoo yan. Aminado ako dyan. Nakalimutan ko si Lord pag may pera, ganun, ganun. Pero pag wala na, Lord, yun lang, puro na Lord. Sinong relate dyan? Puro na Lord. Grabe, no? Grabe talaga tayo mga tao. But aminado naman tayo dyan, di ba? Ayun na nga, at about naman dito sa gantimpala. Ito ang gantimpala ni Lord kung ayun nga, kung dahil sa ating pagiging, ito, yan. Yan. Ang gantimpala naman niya sa atin, ang kanyang pangako, nandito po sa Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. O di ba? Grabe yung ano ni Lord sa atin. Kaya sabi, yun about, nandiyan na yung trials kasi without trials talaga hindi natin to makakamit din. At dito naman sa 1 Pedro 5:4, at pagparito ng pununong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating kurunang di kukupas kailanman. So di ba napakaganda talaga ng ano ni Lord kung malalampasan po natin lahat ng ito. Pag talagang pagsikapan natin na, or sabihin na lang natin mahina pa tayo dito, hindi pa natin talaga total ito nasusunod, no? Kasi hindi naman talaga ganun kadali, no? Step by step man talaga yung ano ni Lord sa atin, yung pagbabago, hindi agad-agad. Pero ito nga po yung nagpapaalala sa words ni God, reminder nga sa atin na kung gusto natin makamit itong mga pangako ni Lord sa atin, na itong pagiging mapalad, itong mga gantimpala niya sa atin, kailangan po natin itong step by step talaga magawa or masunod. Kasi marami pong ano talaga sa Lord sa atin, no? Then, sana ba yun? At ito, at ang sikreto naman po syempre yung yung paano natin yung ni Lord is, yun nga, yung hindi lang prayer, puro prayer. Nandiyan din yung pag nag-pray ka kasi pag minsan paulit-ulit nagagawa pa rin natin yung weakness kasi natin to, 'di ba? Minsan nanghihina tayo. Kailangan pa rin natin when we pray, ask for forgiveness lagi. Dapat ganun tayo kasi mapagpakumbaba dapat lagi po tayo magpapakumbaba din kay Lord, 'di ba? Ask for forgiveness pag dumarating tayo sa point na parang nakakalimutan natin to, di ba yung niya na ganito dapat, ang mapala, dapat ganito, yung reminders niya, kaya ulit-ulitin niyo pong basahin yan pag may